Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. May breaking news ngayon mula sa Zamboanga City kung saan may school shooting na naman po. Ito yung nakakalungkot ngayon eh. Ang sabi, dalawa yung namatay na high school students mga kababayan. Private school siya oh. Gunshots reported at Ateneo de Zamboanga University Junior High School. Yan ang breaking news ngayon oh. Yan nagkakagulo sa report ng Blinard siya oh. Sa Zamboanga Ateneo Zamboanga University campus sa Barangay Tumaga, Zamboanga City. The incident reportedly involved a grade 7 student who allegedly opened fire inside the campus, sabi po ng mga authorities. Yan mga kababayan oh. Sunod-sunod siya mga kababayan. Ito yung sinasabi natin, the culture of death and violence na dapat matuldukan natin. Na pag hindi natin napanagot itong si Sara Duterte, ma-involve din talaga po. Yun ang tinitingala ng ating mga kabataan. Kung hindi niya mapapanagot, di ba? Iisipin ng mga bata tama yung kanilang mga ginagawa. You see? So yung culture of violence mga kababayan na itinanim ng previous administration. Yung Marcos administration yung umaani ngayon. So it will take years before na maitatama natin ito kasi embedded na po sa kultura ng ating mga kabataan yung culture of violence. So itong mga sangkot dito should be held accountable and rehabilitated po. So hindi pa pinapalabas ng ating mga authorities yung identities kung sino yung sabi dalawang namatay sa mga estudyante at sino yung yung identity din ng involved sa pamamaril. So abangan na lang natin po sa mga susunod na oras yung mga developments ng balitang ito at panalangin din natin na sana hindi na maulit ito sa iba pang mga eskwelahan mga kababayan. And siyempre, napaka-importante yung aksyon, immediate resolution sa problemang ito ng ating mga authorities. Yung police visibility sa mga eskwelahan at saka siyempre, yung mga policies, kailangang i-review yung security policy ng mga eskwelahan, both sa pribado at saka sa gobyerno. Then, paano mga kababayan nagka-access sa baril yung ating mga kabataan? Yun ang importante. Bakit sila mga kababayan? Ang dami bang mga loose firearms? O hinahayaan ng ating mga magulang na makahawak ng baril yung kanilang mga anak? O ba katulad nung nangyari doon sa San Jose National High School sa Leyte, na yung magulang ay pulis, pabaya. Yung tita yata yon mga kababayan. Sa tita nakuha. At ang sabi, yung tita DDS. You see? Yan ang mga lumabas na mga report, mga kababayan. So na-involve din ang ating mga kabataan kasi yun ang natitingala sa matatanda. Kaya itong culture of death and culture of violence, kailangan nating matuldukan ito. But it will take years. Kasi nakasanayan na po nila. Naririnig nila yung kill, kill, kill palagi sa ating mga officials. Lalo sa previous administration. So akala nila tama yung gumanti, alimbawa, kung nabuli, ilagay sa kanilang sariling kamay. Mga kababayan, imbes na magsumbong sa mga school authorities, nilalagay nila sa sarili nilang kamay. Yun ang mali mga kababayan. But anyway, hindi man yan yung ating talagang topic ngayon mga kababayan. Gusto lang ko kayo i-update ng mga kaganapan ngayon. Abangan natin yung mga developments ng balitang yan sa mga susunod na oras kasi developing story siya po mga kababayan. Pag-usapan natin yung isinuka mga kababayan ng DOJ, kinandili naman ng Ombudsman. Ano yan Mr. Maravillas? Yung mga maleta boys mga kababayan na sinuka ng DOJ
Pero pinaniniwalaan ng ombudsman yung kwento. So yun ang tanong ngayon, bakit si Ombudsman Remulla na lang ang naniniwala kay Atty. Baligod? Yung abogado ng mga Maleta Boys. O di ba? Mga kababayan. So ang patuloy mga kababayan na pagkapit ng Office of the Ombudsman sa pamumuno po ni Jesus Crispin Remulla kay Atty. Libito Baligod at sa mga Maleta Boys ay isang malaking sampal sa hustisya at dayagang paglabag mga kababayan sa batas. Kasi po, matapos ilang sampaan ng DOJ ng perjury at cyber libel dahil sa pag-imbento ng mga kwento matapos umamin ang 4 mga kababayan na testigo na pinilit lang sila ng mga abogado ng ombudsman. Ang panggigipit sa kasong ito ay hindi na pag-aanap ng katotohanan. Ito ay desperado, illegal at saka taasang pag-aksaya ng pondo ng bayan. Kasi po, mga kababayan, noong July 2026, formal na inaprubahan nitong Department of Justice ang pagsasampa ng multiple counts ng perjury at saka cyber libel sa 18 mga Maleta Boys. At sa kalaban kay cyber libel din po yung kinaharap na kaso nitong si Atty. Baligod dahil sa kanilang joint affidavit ukol sa 805 million pesos na flood control scam. So sa mata ng batas, malinaw po na certified sinungaling ang mga hawak na saksi ng ombudsman. Dahil po sa naging recantation nitong Agosto, tuluyan na pong nabisto ang serkos ng 4 na testigo. Ang formal na bumawi sa kanilang testimony kasi, kung saan direkta nilang inamin na tinakot, ginipit at pinilit lamang po sila ng mismong mga abogado daw ng ombudsman. You see? Para pirmahan ang mga imbentong salaysay laban sa mga kalaban sa politika. Ngayon may counterattacks on recantations. Noong Agosto 7 and 8, 2026, ayagang minaliit ni Ombudsman Remulla ang pagbaliktad ng 4 na mga testigo. Biniltan pa niya si dating Speaker Martin Romualdez at inakusang ito raw ang utak sa likod ng pagbili o pag-bribe dito sa mga sinasabing testigo na nag-recant ng kanilang testimony. Ngayon, kahapon, nitong Lunes, Agosto 17, dahil desperado nang maisalba ang gawang kaso, nagtungo si Baligod at ang natitirang Maleta Boys sa ombudsman upang magsumiti mga kababayan ng mga screen shots at audio recordings na nakuha sa wiretapping na nagkakalaga umano ng 20 million to 25 million para pabaliktarin ang mga testigo. Mismo si Baligod ay umamin sa media na ang mga ito ay inadmissible o bawal sa korte na nagpapatunay na basura at saka kapit patalim na ang kalidad ng kanilang mga ebidensya. Wiretap, illegal po yun. Bawal mga kababayan yung wiretapping. So ang tanong ngayon ng ating mga observers, bakit si Remulla na lang ang naniniwala sa mga testigong napatunayan na sinungaling ng Department of Justice? Hustisya ba ang hinahabol ng ombudsman o ang pagwasak sa mga target nitong opisyal sa flood control scandal? So sa malaking kaso ng korupsyon mga kababayan, ang karaniwang depensa ng mga makapangyarihang politiko ay sirain ang credibility ng testigo sa pamamagitan ng pagpapakulong sa kanila o ang pagbili sa kanilang testimonya. Ngunit dahil napatunayan na nga po na perjured ang mga ito, tuluyan ang nawalan ng logic ang kaso. So makikita natin yung double standard dito. Kung ordinaryong Pilipino mga kababayan naghain ng reklamo
gamit yung testigong may kasong perjury, ibabasura ito agad ng ombudsman sa loob ng 5 minuto. Pero dahil malaking pangalan po ang gustong gipitin, handang kumandili ang ombudsman ng mga saksi na tulad nito mga kababayan na may kasong perjury. Nag-recant na nga. Di ba? So lumalabas mga kababayan, niluloko ng ombudsman ang sarili nito sa patuloy na pag-asa dito sa mga maleta boys. So paano ka magtatayo ng matibay na kaso ng korupsyon mga kababayan kung ang pinakapundasyon mo ay ang mga testigong arestado at naarap sa pagkakulong dahil sa kanilang pagsisinungaling sa ilalim ng sumpa? So ang eksena mga kababayan dito, isipin mo na lang may isang hepe ng pulis. Yung ombudsman, palagay natin, hepe ng pulis na may matinding galit sa isang mayamang kapitbahay. Dahil walang mahanap na totoong ebidensya, kumuha siya ng bayarang tambay tulad nitong mga maleta boys para mag-imbento ng kwento ng nakawan. Ngayon, huling-huli mga kababayan sa akto, nalaman ng kapitan ng barangay, ipalagay natin ito yung DOJ, na nagsisinungaling ang mga tambay. Kaya ipinaaresto sila dahil sa perjury, pagsisinungaling. Ang matindi pa, 4 sa mga tambay ang umamin na tinakot at pinilit lang sila ng mga pulis, ng ombudsman na mag-imbento ng kwento. So yun ang halimbawa ng paglalarawan mga kababayan. Ngayon, ang katatawanan dito sa kwentong ito, imbes na mahiya at itigil ang kalukuhan, nagmamatigas pa rin ang ombudsman na makipagkontsabahan kay Atty. Baligod na magdala ng mga illegal na wiretap na audio and screenshots para gawing ebidensya. So ang itsura ngayon ng ombudsman mga kababayan ay hindi na tagapagtanggol ng bayan kundi isang sindikato ng panggigipit. Yan ang pagsasalarawan sa nangyayari ngayon na kwento mga kababayan. So may isa sa larawan natin, ang ginagawa ng ombudsman ay may alintulad po sa isang taong gustong pumutol ng isang dambuhalang puno gamit ang kutsarang plastik. Kahit bali-bali na, pudpud na po yung kutsara, pilit pa rin niya itong pinupukpok sa puno. Di ba? So ang resulta, sa huli mga kababayan, hindi ang puno ang babagsak, kundi ang mismong mukha ng ombudsman na magiging katawa-tawa mga kababayan sa publiko. So ang paggamit mga kababayan ng mga testigong isinuka na nga po ng DOJ, malinaw na patunay na wala po sila talagang hawak na totoong ebidensya, kundi puro chismis at political na ingay lamang. Ngayon, dito tayo sa pagsasalarawan kung ano yung dalawang mukha ng bago ngunit illegal na ebidensya ni Atty. Baligod. Sa unang senaryo, kung ang audio ay screenshots at screenshots mga kababayan ay tunay, halimbawa, authentic siya. Ano yung sinasabi po sa batas? Kahit pa 100% na totoo ang wiretap audio at screenshots na dinala ni Atty. Baligod nitong Agosto, kahapon po, 17, 2026, kriminal at illegal pa rin po ang pagtanggap at paggamit nito. Ayon kasi po sa Republic Act number 4200, yung anti-wiretapping law, mga kababayan, mahigpit na pinagbabawal ang palihim na pagre-record ng usapan nang walang paintulot po ng lahat ng sangkot. So ito po ay isang sampal sa ombudsman. Isang dambuhalang sampal sa kanila kung gagamitin nila ito dahil ang isang ahensya ay ayagang lumalabag na sa batas. 'Di ba? Para lang po manggipit. Sa ilalim po mga kababayan ng fruit of the poisonous tree doctrine
ang illegal na ebidensya ay walang legal na bisa, mga kababayan. So pag ginawa ito, inadmit ng ombudsman, ang ibig sabihin nito, kinakandili nila ang isang illegal at kriminal na gawain. Tama po? Ngayon, sa isa pang senaryo, kung ang audio at screenshots ay gawa-gawa, fabricated po o AI generated halimbawa. Ngayon, ano yung sinasabi sa batas? Kung mapapatunayan po namang peke, manipulated o gawa-gawa lamang itong mga screenshots at audio, gaya ng paggamit po ng AI, voice cloning o edit, kasi uso na yan ngayon, pasok naman ito sa krimen ng forgeries po. At under the table fabricated evidence, sa ilalim po ng revised penal code, pati rin ang panibagong patong ng perjury sa Article 183. So malaking sampal po ito sa ombudsman. Mas matinding sampal ito sa mukha, mga kababayan, ni Ombudsman Boyeng Rimulya, dahil papatunayan itong muli na naoto at nagpaloko na naman sila sa mga peking ebidensya ni Atty. Baligod. May naniniwala pa kasi niya Mr. Maravillas kay Atty. Baligod. Iyon nga po ang hindi natin maintindihan kung bakit may naniniwala pa dyan. Alam natin may makulay na background itong si Atty. Baligod at alam ng maraming tao. So pinapakita dito nito, mga kababayan, na dahil sa matinding pagkadesperado na pabagsakin po si Martin Romualdez, sandang sumakay ang ombudsman sa isang serye ng kasinungalingan at bogus na mga ebidensya na lalo lamang na nagpapababa sa integrity ng kanila pong tanggapan. So, malinaw po na ang patuloy na pag-asa ng ombudsman sa mga testigong naharap po sa kasong perjury ay paglabag po sa karapatan ng mga akusado sa ilalim ng konstitusyon para sa isang fair and impartial investigation. Ang pagiging prejudiced o prejudiced o may pinapanigan, mga kababayan, ay labag sa kanilang mandato. Sa mandato, mga kababayan, ng ombudsman bilang saksing dapat walang kinikilingan po. Tama? Ito si Atty. Baligod. Hindi ko maintindihan kung bakit pinapatulan pa ito ng mainstream media. Maaari natin asahan na magkakaroon tayo talaga ng malakas Pati ng ombudsman. laban sa mga nag-abuso sa kaban ng bayan. At kung mapapanagot natin ang mga ito, ay makakaasa rin tayo na meron tayong mas magandang kinabukasan bilang isang bansa. At ang panggagalingan ng pagpapalakas sa kaso na yan ay hindi lamang galing sa 14 na ito, kundi may mga panibagong mga witnesses tayong isasama para sa build-up of cases. Kung sino ang mga idadagdag nating witnesses ay huwag niyo muna akong tanungin dahil confidential pa yan. May idadagdag pa daw ng mga witnesses. May kinokumbinsi na naman siguro na kung sino mga tao na magtuturo. 14 na lang po kasi nag-recant na yung iba. Na pinilit lang daw sila, mga kababayan, at ayun, binayaran. Talaga itong ombudsman, hindi na natin maintindihan kung ano yung gustong mangyari. Ayan lang po, yung mga developments ng mga balita. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.